pasabugin yung mga nandoon sa ating combustion chamber. Kasi Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. hello mga kabasic, maulan na hapon at meron akong i-share sa inyo. Napakasaglit lang ito. Ito ay napakahalaga din na malaman natin kasi minsan maraming nagtatanong sa atin kung bakit yung motor nila is pag nag-park lang sila ng mga 20 to 30 minutes, no, napakahirap na ma-start ang kanilang mga motor, no. Nag-park ka lang tapos maya-maya ayaw na ma-start, no. Bakit kaya nagkakaganon? Ang isang dahilan diyan mga kabasic, baka ito, no. Alam natin na si kabasic kasi na itong ating side stand ay meron yan na talagang tamang slant lang niya, no. Mapansin nyo, at least sana ganyan yung ating side stand. Okay? Siyempre, pag nag-park tayo, kumain lang tayo, tapos alisin tayo. At pag ganito mga kabasic, yung ating side stand natin, siyempre, ay okay lang yan. Pero pag itong sa ating side stand ay, okay, hilahin natin yung motor natin. Yan, ganyan na, no? Siyempre, sa kalumaan, nagkakaganyan yung ating side stand, no? Yan. So, masyado na siyang mababa. Iba na yung slanting ng ating side stand. Hindi na ganon, no? Ibig sabihin, may possible na yan na, siyempre, tumabingin na yung ating motor. Mapansin niyo yung motor natin, yan, medyo, tabingin na siya. So, ang ibig sabihin yan, ang problema dyan, yung ating carburetor ay nakatabingin na rin, no? Kasama ng ating motor, tabingin na rin siya. So, ibig sabihin, yung basin natin, yung gas dito sa basin natin, may possibility na yan na, siyempre, medyo tatabingin yung gas natin din dyan. At, siyempre, malapit na yan, at malapit na dyan sa ating intake manifold. At siyempre sisingaw pa rin yung ating gas. Siyempre wala naman ibang siyang pupuntahan kundi dito sa ating intake manifold. Okay? So dadaan yan dito sa ating main jet at saka pilot jet. Okay? So na-standby yung motor mo, hindi ito maandar. Pag ganyan, ang nangyari siyempre yung ating gas unti-unting sumisingaw dyan sa manifold natin at nakakargahan na yung ating combustion chamber. So ibig sabihin, pag nag-park na tayo, mga ilang minutes lang, at alis na tayo, pag start natin, napakahirap ng ma-start. Okay? Kailangan pa ng mga 20 siguro na kickstart or push start bago ma-start yung motor natin. Kasi ang dami nang nakatambak o naka-stack na mixture dito sa yung combustion chamber. So, na-overmix na yung ating air and fuel mixture sa loob ng ating combustion chamber. At ngayon, siyempre, yung ating spark plug, siyempre, andyan naman yan, no? Yan naman yung magsusunog sa ating mixture. Ang ating spark plug, siyempre, marami nang naka-stack doon na gas kaya nahihirapan na rin siyang mapaandar yung ating motor. Mahirapan na rin siyang masabugin yung mga nandoon sa ating combustion chamber kasi nga marami nang nakapuntang gas. Kasi yung ating motor ay tabingin na. Okay? So tabingin na talaga siya, oh, di ba? Kasi yung side stand natin ay masyado nang tumabingi, okay? Na super slant na yung kanyang itsura. So hindi na okay ang ganyan mga kabisik. Kaya nga ang company, kung mapansin yung mga bagong motor, dito tayo sa itong isang motor natin. Mapansin nyo dito, itong side stand niya, ganyan siya, oh. Okay? So, ganyan siya. Yung slanting niya is okay lang, no? Para hindi talaga ganito na talagang magtatabingi yung ating carb. Kaya pag na ganito na, wala na mga kabasic, no? Mahirapan na yung ating spark plug na magsunog. Kaya nga ang ginagawa natin mga kabasic, pag ganito, di ba, is in-off muna natin yung ating ignition switch. Off muna natin yan, tapos i-trunk natin. Kickstart natin, naka-off yung ating ignition switch para lalabas muna yung mga excess na mixture sa ating combustion chamber. Okay? Mga siguro 5 kicks. Okay? Tapos, saka natin i-on yung ating ignition switch and then start natin at okay na. Okay? Yun ang ginagawa natin mga kabasic. So, siyempre, pag may tools ka naman, pwede mo naman natanggalin yung spark plug mo, no? Kasi sigurado yung spark plug mo ay meron na yung gas na nabasa na yung ating spark plug. So, kunin mo yung spark plug mo, linisan mo muna, punasan mo, okay? Saka mo siya i-crank ulit, no? I-kickstart mo para lalabas yung mga ibang excess na mixture and then saka mo ibabalik yung ating spark plug and then saka mo i-start. Pwede rin yung ganun mga kabasic. Okay? Or yung ginagawa nga ng iba is yung i-choke natin, di ba? I-choke mo yung motor para tatakpan niya dito, okay? Medyo less yung hangin na makakapasok. Siyempre, less yung gas na makakapasok. Okay? Ganun yon. Once na less yung gas na makapasok, less din yung gas na pupunta. So, ibig sabihin, para yung mga nandito na mga mixture, yun muna yung susunugin niya. Okay? Para pag maalis yun, at masunog na, and then saka natin ibababa yung ating choke lever natin kasi umandar na yung ating makina. So, ganyan yung gamit din ng choke natin. Kaya nga, di ba, minsan, pag nag-park tayo, malamig ang panahon, ginagawa natin is
yung choke natin. Pero siyempre, isang purpose ng mga kabisik is to, siyempre, yun nga, sunugin niya muna yung na-stuck na sa combustion chamber. Okay? Dahil nung magdamag na nakapark tayo, may nasisingaw na gas dyan na pupunta sa ating combustion chamber. Kaya, ganun ang ginagawa natin. Kaya nga may choke siya. Kaya nga yung mga iba, may automatic choke yung kanilang carburetor. Maganda yun kasi nag-automatic na yun na kinokontrol niya yung mixture kung maraming mixture na nakapasok sa ating makina. Okay, sa ating combustion chamber. Yun ang isang dahilan. So, marami pa. Pwede din mga kabisik na yung spark plug ay hindi na okay. Kaya nahirapan siyang magsunog sa ating mixture. Pwede din yun. Okay? Pero siyempre, yung pinag-usapan natin is yung nag-park ka lang, no? Kumain ka lang mga 10 minutes, 15 minutes, o 20 minutes, 30 minutes, nag-standby ka, nag-park ka, tapos dun sa pinag-parkan mo pala ay hindi flat, okay? Especially sa mga tabingi na parking area or hindi pa maayos yung ating area na pinagparkan, mas lalong yung ating gas sa ating carburetor ay natutuloy siya dito sa o napupunta sa ating combustion chamber. Sanhinang mahirap na pag-start ng ating motor. Kaya minsan mas maganda meron naman tayong center stand. Okay? Kaya mag-center stand na lang tayo, especially pag medyo matagal-tagal tayo din sa ating pinuntahan, mag-center stand tayo para mas safe din, no? Mas okay yung center stand kaysa side stand natin. Ito pang side stand lang kasi pag sa yung saglit ka lang talaga, tapos punta ka na agad, no? Sa biyahe mo. Ganun mga kabisik. Kaya mag-ingat tayo kung saan tayo nagpa-park. Okay, dapat din i-check din natin yung ating side stand natin. Baka masyado nang natupi dun sa left side at nagkaganito na yung ating side stand, yan. Masyado nang natupi at talagang yan na yung motor natin, tabingin na, okay. At din nagkakaroon ng problema dito sa ating carb at saka sa ating combustion chamber. Kaya nahihirapan tayong mag-start ng ating mga motor. So, yun lang muna mga kabisik ang aking na-share na konting kaalaman doon sa mga nagtatanong na bakit nag-park ka lang, no? Tapos mamaya ayaw na ma-start, nahirapan na, no? Madami nang pumasok na air and fuel mixture dito sa ating combustion chamber, kaya hirap na yung ating spark plug na magsunog. Especially pag yung spark plug mo, siyempre, medyo may problema na, okay, or yung kuryente, medyo mahina, talagang hirap siyang sunugin yung ating mixture sa loob. Especially pag nag-start pa tayo, tapos pinipiga-piga pa natin to, no? Pag start natin, tapos sabay biglang piga-piga naman tong ating accelerator, no? Mas lalo nang dumami yung mixture sa yung combustion chamber. Sanhinang mahirap umistart yung motor mo. Kaya may mga motor na akong na-experience na gano'n, nahirapan silang start yung motor nila. Ang ginawa ko, syempre, in-off ko muna. Kickstart ko, pinalabas ko muna yung mga mixture sobra, and then chinok natin, okay na. Alright? So, gano'n lang mga kabisik. Thanks for watching. God bless everyone.